Best friends sina Debbie at Christina. Through thick and thin ay magkakampi sila. Sa edad na 8 taon ay maraming umaaway sa kanila pero hindi sila nagpapatalo sa mga matataray na dalagitang pinag-iinitan sila sa school o sa lugar kung saan sila kapwa lumaki. May isang malaking lupa na pagmamay-ari ng pamilya ni Debbie kaya nakakalabas-pasok sila kahit may nakalagay na no trespassing sign sa labas ng bakod nito. Maraming punong nakatanim dito at may caretaker na nangangalaga sa paligid. May isa rin itong treehouse na madalas nilang puntahan. Ang treehouse ay ginawa ng kuya ni Debbie na si Alex, katulong ng mga barkada nitong mga lalaki. Tambayan ito ni Kuya Alex at kanyang mga kabarkada. Tuwing bakasyon ito umuuwi kaya tuwing bakasyon lamang ito nakakapunta sa treehouse. Hindi nakauwi ngayong summer si Alex dahil may summer classes ito. Kaya sa halip na magamit ni Alex at ng mga kaibigan nito ang treehouse, sina Debbie at Christina ang madalas nang tumatambay doon. Nangunguha muna sila ng mga prutas sa mga punong nakatanim sa loob ng malawak na bakuran tulad ng balimbing, bayabas, Indian mango at kung ano-ano pa. Nakikita sina Debbie at Christina makapananghalian at umuuwi bago magdapit hapon. Palibasa ay mga bata, nagsumpaan pa sila na hindi sila maghihiwalay kahit na ano ang mangyari. "Hindi tayo maghihiwalay hanggang kamatayan sabi ni Christina kay Debbie. "Bakit ka naman ganyan magsalita?" tanong ni Debbie. "Kasi doon matitest ang friendship natin. Hanggang sa mamatay tayo, dapat ay magkaibigan tayo." Hanggang kamatayan. Iyon ang sinasabi ni Christina kay Debbie at iyon ang naging sumpaan nila. Nagpunta si Christina sa bahay ni na Debbie ng tanghaling iyon. Hindi pa raw ito dumarating, sabi ng kasama sa bahay ni na Debbie. Kasama daw ng ina na nagsimba ang kaibigan. "Pakisabi na lang po, hihintayin ko na lang siya sa treehouse," bili ni Christina. Mag-isa nagpunta si Christina sa lugar kung nasaan ang treehouse. Mag-isa din siya nanguha ng mga prutas na mapipitas sa mga punong naroon. Pag-uwi mag-isa siyang umakyat ng treehouse. Nasa laylayan pa ng damit ni Christina ang mga balimbing at bayabas na kinuha niya. Inakyat niya ang mga hagdanan at inilagay sa treehouse ang mga prutas. Plano niyang doon na lang kainin ang prutas na kinuha habang hinihintay si Debbie. Ngunit natigilan siya. Parang may tao sa treehouse. Bumagsak sa sahig ang mga prutas na nasa kanyang laylayan. Hindi na nagawang sumigaw ni Christina para humingi ng saklolo. Nalaman ni Debbie sa kanilang kasama sa bahay na nasa treehouse si Christina. Kumain lang siya na mabilis at agad din siya naghanda para sumunod sa kaibigan. Hindi naman kalayuan ng treehouse mula sa bahay nila. May ilang minuto lang nakarating agad siya sa lugar kung saan niya pupuntahan ang kaibigan. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdanan ng treehouse pero napamulagat siya dahil ang bumungad sa mga mata niya ay eksenang kagimbal-gimbal. Si Christina, patay na. Naliligo sa sarili niyang dugo. Wasak ang leeg na halos humiwalay ang ulo sa katawan. Gusto niyang magtitili. Gusto niyang magsisigaw pero naunahan ng takot ang dila niya. Umurong iyon sa tindi ng sindak. Dahil sa tabi ng kaibigan ay naroon pa rin ang gumawa ng kahambal-hambal na krimen. Isang halimaw ang rumihistro sa kanyang mga mata. Isang nilalang na maging sa panaginip ay hindi niya inaasahang makita. Hinimatay siya. Tumilapon si Debbie pabagsak sa ibaba ng treehouse. Ang caretaker at 2 nitong anak na binata ay kasalukuyang nagre-repair ng bakod sa hindi kalayuan. Ang matanda ang unang nakapansin ng pagkahulog ni Debbie mula sa treehouse. Tarantang sumaklolo ang mag-aama. Inabutan niyang humihinga pa si Debbie. Naisugod sa pinakamalapit na klinika ang bata para sa first aid. Pagkatapos ay mabilis siyang dinala sa pinakamalapit na hospital. Tulala si Debbie nang balikan ng malay. Hindi nagsasalita. Takot na takot ang anyo. Dahil sa diwa ni Debbie ay nakaukit ang itsura ng bangkay ng kaibigan. Wakwak ang leeg. Halos humiwalay ang ulo sa katawan. Matapos ang 2 linggo ay nilibing na si Christina. Hinintay pa kasing makauwi ang mga kapatid nitong nasa abroad. Noon naman ay maayos na ang lagay ni Debbie bagamat hindi pa rin nagsasalita ay maayos na ang kanyang kondisyon ayon sa mga doktor na tumingin.
Nagpasya ang mga magulang ni Debbie na gibain ng treehouse at putulin na ng tuluyan ng puno. Pinabasbasan pa nila ang lugar na iyon para tuluyang mawala ang anumang masamang elemento na nakaparoon sa nasabing treehouse. Sinunog din ang treehouse at giniba. Nagulat ang lahat nang mula sa sinusunog na puno ay nanggaling ang isang kahila-hilakbot na alulong. Matagal iyon. Tila walang katapusan. Pagkatapos noon, isang maitim na usok ang pumailang lang mula sa galit na apoy. Nakatingin ang kanyang ama't ina sa nagliliyab na apoy nang biglang tumayo si Debbie sa kinauupo ang wheelchair. Laking gulat nila na mabilis ito maglakad patungo sa nagliliyab na treehouse. "Debbie!" Sigaw ng ama na hinabol ang anak. Pilit nitong inawat ang anak pero wala itong nagawa sa lakas ni Debbie. Tumulong na ang mga kalalakihang gumiba ng treehouse subalit lahat ng mga ito'y tumilapon sa lakas ni Debbie. Dire-diretso si Debbie na naglakad palapit sa nagliliyab na apoy. Hanggang sa kasama ng nagliyab doon ang katawan niya. Kitang-kita iyon ng mga nanaguhoy ng mga magulang ni Debbie. Sa pagbabalik ni Debbie sa lugar na iyon, naganap ang katuparan ng sumpaan na mag-best friend sa treehouse.